Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. One of the sabihin na nating mga eksperto or may mga mas in-depth na may kaalaman sa ating mga political issue po ay naimbitahan po. Today po, siya po ay isang UP Law Professor po, former UP Law Professor at siya po ay chairman dito po sa Senpag. So, please welcome po si UP Professor Roland Simbulan. Hello po, Prof. Hello po. I-share ko lang po nakalimutan ko po sabihin yung thank you po. Ayan guys, grabe na excite ako, sorry. Hindi ko talaga akalain na approve si ganito na lang guys gagawin natin, tatawagan na lang natin siya over the phone at sabihin niyo na lang po kung naririnig niyo si Prof. Grabe na-excite ako. Try niyo po magsalita and then we'll ask the listeners kung naririnig po kayo. Sige. Okay. Hello. Guys, naririnig niyo ba si Prof? Po ba before we start? Yan, inaantay lang. Sa akin po, okay. Pero hindi ko lang po alam kung naririnig tayo. Message kayo dyan sa baba, comment kayo kung naririnig niyo si Prof before we start. Tuloy. Yan, okay ba? Again po, ano po yung tingin ninyo para ma-share na rin po natin sa ating mga listeners? Ano po yung dapat i-prove ng mga prosecutor sa isang tao po na maaaring maging flight risk? Kasi kung tutuusin, wala eh. Walang kailangan i-prove. Precedents in the past kasi tinatarget na arestuhin ay nag-ano na, no? Inuunahan, no? Remember yung case ni Congressman Zaldico, no, na involved dito sa flood control scandal, no. Kasi yung ano naman ng ICC, yung kanilang standards sa pag-gather ng evidence para mag-issue ng warrant, no, para pa-arrest ng isang tao through the Interpol, mataas naman ang standard, no. At usually local national courts, no. Yes, tama po. Kasi hindi sila And also, Prof, accountability issue naman. Because itong mga officials natin, especially former Secretary Vitaliano Aguirre, probably mabigyan siya ng whole departure order. Ano po sa tingin ninyo yung mga question na maaring ma-erase dito sa maaring pagbibigay sa kanya ng whole departure order with regards to accountability? dito sa case against former President Duterte. Mhm. Kasi hindi naman mangyayari ito kung hindi niya binigyan ng parang legal justification, no? Yung yung at basbas itong ginawa. So I think yun at saka yung ibang na-identify na co-conspirators ng ICC, pagtingin nila nagtulungan yan eh. Nagtulungan para dito sa implementation ng supposedly war on drugs na naging dahilan kung bakit napakaraming mga Pilipino ang pinatay. At and all in all, to constitute itong accusation of crime against humanity. Tsaka mabigat po itong kaso. Talagang sinasabi po ng mga lawyer po sa dahig di talaga po biro yung mga affected nito. Kahit na ilang taon lang yung cover noong case against former President Duterte. Prof, ano naman po ang tingin ninyo yung magiging proseso maaring maging involvement ng Interpol at ng Malacanang dito?
Well, yung Interpol actually, yan yung international police kung saan maraming mga bansa ay member states itong mga national police forces, no. So dahil nandoon hinahabol na sa ibang bansa, Hmm. through the Interpol yung mga national police kung saan nagtatago yung kanilang akusado na tumakas Hmm. sa Pilipinas halimbawa. Kaya po 'di ba kahit hanggang ngayon, yung umano'y warrant of arrest daw kay Bato at saka kay Bongo, eh, secret pa rin kasi baka daw po tumakas. Ayun nga kaya nga gustong parang masorpresa, Hmm. 'no? Kung bibigyan mo kasi ng warning, gagawin ng lahat ng paraan, 'no, yung Mhm. para makatakas, 'no, para mawala sa eksena at Tot hindi siya totoo. ma hindi siya mahanap. Totoo po, Prof. At saka yung, I remember yung yung about kay Putin nung naglabas ang ICC, ipinoblicize na may warrant of hanggang ngayon hindi po siya nahuhuli dahil nalaman, eh. Oo, tsaka in the case of Putin ang nagpoprotekta sa kanya yung buong makinarya ng ng armed forces at saka police forces ng Russia kasi siya yung head of state, eh. Protektado siya ng buong estado ng Rusya. Armed forces nila at saka yung police forces, Mhm. yan ang kanyang mga bodyguard. So, Totoo po. hindi basta-basta lalo na kung mismo, siya yung head of state. Siya pa kasi ang nakaupong head of state, eh. So Mhm. kung orderin niya na 'wag mag-cooperate, niya susunod, 'no? Hindi susunod sa Interpol dahil siya pa rin ang head of state, eh. Totoo po. And also Prof, isa din po sa alegasyon ng ICC pagdating daw po dito sa war on drugs, ang sabi nila, yung kabuuan daw po na issue na binabato kay, former President Duterte ay isang tinatawag na common plan as a state policy. Kombinasyon po ito ng, pinagsamang puwersa ng iba't ibang ahensya para gawin daw po yung, drug war. Kaya daw po sinabi nila state policy. Sa inyo pong palagay, bakit napakalaki nitong bagay na ito na maaring magamit para madiin si Duterte sa kanya pong kaso? Kasi, well, siya na mismo ang nagbigay kasi ng ebidensya laban sa sarili niya kasi yung dun sa kanyang mga public speeches and statements, 'no, na recorded, 'no, recorded, in-order niya at naging state policy yung kanyang war on drugs. Pero naging state policy talaga na patayin, 'no, kung nanlaban. Galing mismo sa kanyang sariling mga salita. Malamang yung ICC ginamit nilang evidence yung napakarami niyang public statements and speeches. Siya mismo nag-order na patayin yung mga taong yan. Kill, 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 'no? Tama po. Kaya ironically siya mismo ang naging best witness and evidence against himself. Totoo po. I think yan ang nagiging issue niya kasi ang dami niyang mga pronouncement nung presidente siya na everything was recorded over the video po. And, isa pa po na parang, sinasabi ni, Secretary Vitaliano Aguirre, eh, sabi niya, Secretary of DOJ lang naman siya dati, hindi naman siya ang implementor noong war Tama. on drugs. So ano po sa tingin ninyo ang, kung meron man po 'no, na pagkakaiba nung panahon ng war on drugs ng isang DOJ secretary versus the PNP and the DILG? Hindi kasi yung DOJ, Department of Justice, ayon sa mga batas ng Pilipinas, 'no, yan yung nag-i-issue ng mga orders, 'no, at mag-cooperate para magkaroon ng hustisya, parang naging accomplices pa sa Mhm. pagtago ng evidence at pagbibigay ng justification sa mga police forces na tama yung kanilang ginagawa sa pagpatay dahil sila'y sumusunod lamang sa order ng pangulo. So, I think yun mabigat na yun.
Mhm. sa case ng ng Department of Justice at that time. Totoo po. Alam niyo po Prof, napaka-importante kasi nating malaman na yung importansya ng DOJ nung panahon ng war on drugs kasi wala po halos lumabas na issue na gano'n na talagang naging napag-usapan nung panahon ni Duterte. Even DOJ hindi nila gano'n pinag-uusapan, parang sinasabi lang nila na, "Oh, meron ng NAPOLCOM, yung mga pulis na-involve, NAPOLCOM na nag-i-issue, meron na tayong mga pulis na." Pero kung makikita po, hindi naman po gano'n total average ng nakasuhan na pulis, 'no? Kaya Oo nga, gano'n nga, oo, yeah. Nangongolekta ng ebidensya sana laban mm, dun sa kung merong excesses pero imbis na tumulong bilang Department of Justice ay sila pa ang tumulong para i-cover up yung mga kaso, 'no. Kaya maraming mga kaso na complaints, 'no, mhm. involved kung saan involved ang pulis dito sa war on drugs ay pa at binigyan ng justification ng DOJ at that time. Totoo po and, Actually apparently si opo, actually si mismong nung naging DOJ secretary si Remulla, 'no, mhm. siya mismo yung efforts ng mga lawyers na tumulong dun sa mga relatives ng mga victims. Halimbawa yung Kian de los Santos case, 'di ba? Opo, Na nabigyan ng hustisya at na-penalize yung mga pulis sa kabila ng efforts nila na pagtakpan, 'no. Pero naano pa rin dahil sa desidido yung relatives at yung mga lawyers na i-build up yung case, 'no, at para ma-counter yung cover up sana. totoo po and, going to evidence and documentation naman po, dahil alam natin na hindi gano'n talaga nasiwalat siya in public. On your own perception, what do you think would be one of the, like, mga bagay na puwedeng gamitin ng prosecution, sabihin na natin against dito sa mga naakusa, for instance kay former Secretary Vitaliano Aguirre, sa kanyang koneksyon dito sa war on drugs? Well, yung depende sa ng witnesses. I think depende sa din ng witnesses, yung credibility ng witnesses. Marami namang witness, 'no? At yung mismong siguro mga dokumentong critical dun sa pag-pursue ng cases noon na Mm, hindi kung saan hindi nag-cooperate ang DOJ, siguro magagamit at bukod dun mga mismo, mga witnesses mismong sa loob ng Department of Justice kasi lalo na yung mga professional na prosecutors na at the time, alam nila kung anong nangyari, dahil iba na yung administration, probably they will cooperate with and the and ICC. and I think Prof, they can still recover yung mga proceedings din dun sa mga dating pulis na di umano'y naakusahan, Yung paper trails. intelligence, Tot yeah, paper trail. Totoo po. And then ano po naman ang tingin ninyo if ever po, kunwari, lumabas yung, whole departure order kay Secretary Vitaliano Aguirre and then they might go to Supreme Court to file a petition against this warrant. Ano po tingin niyo magiging reaksyon ng tao or ano po yung tingin ninyo na mangyayari if and if mangyari yun? Ano naman nila, actually they've attempted that before in the case of Duterte pero hindi nagtagumpay. Correct. Sinubukan nilang sa Supreme Court para si former President Duterte sa The Hague, 'no? Mhm. Sana matigil yung yung transport sa kanya Mhm. diyan sa The Hague pero hindi nagtagumpay dahil, kasi kung ang naman dito makikita yung kung nagko-cooperate yung isang state party to the ICC, Mhm. ay talagang gagalaw yung mga ahensya na dapat gumalaw at tumulong at makipag-cooperate sa ICC dito sa pag-pursue ng kanilang case, 'no, at prosecution. Para mas tumibay ang ebidensya. Pagdating naman po sa jurisdiction, Prof, dahil po ang Pilipinas ay nag-withdraw na sa Rome Statute, ano po ang tingin ninyo na magiging strongest argument ng ICC sa kaniyang jurisdiction dito sa kaso po kay former President? Actually na-resolve
na ng ICC yan, eh. Mhm. Kasi yung defense, counsel ni Duterte, tinry na nila yan na ano, yung argument na yan na at ano daw, withdraw ng Pilipinas. Pero that's ano, beyond the point. Kasi itong mga cases na pagpatay na kung saan ay accused siya of crimes against humanity, nangyari nung miyembro pa ang Pilipinas, Correct. no, ng ICC. Mhm. So kasi miyembro tayo dati, nag-withdraw lang later, eh. All these cases, not any one of them involved cases after we withdrew. They all happened cases na na-identify nila na kasama diyan, pati yung mga ano ng mga witnesses during the time that the Philippines was still a member of the ICC and we had not yet withdrawn. Maano yan, no? Mabe-bear yan ng records. Nandun yung mga exact dates kung kailan tayo nag-withdraw, exact dates ng mga pagpatay, no? So ano na yan, na-resolve na yan. Kaya nga binasura ng ICC yung argumentong isa yan sa mga unang arguments nung depensa, highly highly paid highly paid lawyers ni former President, Duterte. Totoo. Especially opo, parang billion po ata monthly ni, Attorney Kaufman, isa sa mga lead, lawyers na sa Yeah, I'm ICC. sure, very expensive yung Alam po natin that there is a lot of critics sa issue na 'to at meron din po mga tao, mga Pilipino that are undecided. Ano po ang masasabi niyo po dun sa mga kapwa nating Pilipino na undecided pa rin sa issue? actually hindi naman talaga undecided. Hindi ako naniniwala na undecided ang mga yan, eh. Kasi, I think alam naman nila, they're old enough to know what is right and wrong. Ay na ganito, no matter what the justification, na gagamitin nila, ano pa rin yan, eh, 'no? Pagpatay at, siguro dapat magkaroon naman sila ng, at least, empathy dun sa mga, victims, and their family. Kasi kung nangyari ito sa kanilang mga sariling kamag-anak, pero hindi ganyan ang ano nila, 'no, ganun ang magiging attitude. Ang problema kasi dito parang yung, ano kasi ng mga Duterte diyan sa Mindanao at Davao, especially Davao, parang kulto na sila, eh, kulto, Mm, 'no? totoo po. Kaya kahit anong ano sabihin, eh, paniniwalaan, 'no? Kasi kulto, eh, 'pag kulto't, ano, legal, and judicial system natin sa Pilipinas ay, naimpluwensya nila siya. Naimpluwensya nila kaya walang posibilidad na, kung gagamitin yung mga korte at, ano natin sa Pilipinas, hindi gagalaw yan kasi pagtatakpan nila, 'no, to their advantage. Precisely na remedy itong ICC, International Criminal Court. Diyan nag-ano, diyan na ma-counter itong impunity sa, ah, kawalan ng hustisya dahil dito sa mga malawakang pagpatay sa Pilipinas, 'no? Kasi remember even yung sa human rights cases against the former Marcos, Sr. dahil, after the EDSA People Power Revolution, hindi mabigyan ng hustisya sa Pilipinas dahil nga malakas pa impluwensya ng mga Marcoses. Kinailangang i-file yung cases sa yung Hawaiian District Court, 'di ba? Yung Opo. human at doon ay panalo ng mga biktima. Kasi yung ibang marami doon sa mga ilang mga nagbiktima ng Marcoses were American citizens. So may jurisdiction, nagkaroon ng jurisdiction yung ano, yung US, American justice system. Kaya doon naipanalo dun sa ano, district court ng Hawaii. Pero yung nakakalungkot nga sana kung gumagana lang at umaandar yung ating justice system sa Pilipinas, based on the rule of law and evidence. Dito sa Pilipinas na yun ang ideal pero dahil nga hindi gumagana, precisely this is the reason why international courts like the ICC were formed. Kung mga kaso, ng mga kriminal, 'no, na na makapangyarihan at may influence sa kanilang court system, Mhm. hindi mabigyan ng hustisya sa sariling bansa nila, kailangan ng isang third party, 'no? Ang model kasi dito yung Nuremberg, courts, eh, after World War II, eh. 'Di ba sa Germany,
malakas ang influence pa si Hitler at yung mga accomplices niya sa mga mass murders and genocide against the Jews and other people in Europe, no? Kinailangan mag-form ng international court sa Mhm. Nuremberg. Nag-try ng Nazi war criminals. Kasi sa Germany, posibleng magkaroon ng at that time, no, dahil sa impluensya pa ni Hitler. Totoo po. Napanood ko yung history niya yan eh, I think National Geographic about, kasi marami palang Nazi sympathizers na parang Marami nag-ano sila, kasi nag-blend. si Hitler parang kulto na rin at that time, para siyang kulto. Ay, ano nga po eh, anong tawag dito? Ideology? Yung talagang minaster niya sa mga German at that time, yung idea na, tama. Superior, yung idea na superior. Yung mga Jews, di ba? Inferior race na nakaka-contaminate sa ng mga Jews, ng mga Aryan race ang tawag nila sa mga German, Opo, kailangan ano yan, pure, no? pure. At nakaka-contaminate lang. Kaya kailangan ng nila, eliminate, no? Mhm. Eliminate yan. Yun ang ideology na sinasabi ng Nazism, no? Totoo po. And Prof, before we end, may tanong po dito si Alexis. Sabi niya po, yung pag-ano ng pagtakbo ni VP Sara sa Wala. Kasi dapat naman hindi walang epekto. So kahit mag-announce siyang tumakbo, precisely kaya siguro gusto niyang tumakbo. Hopefully kung manalo siya, tutulong siya sa pag-acquit o para makatakas sa dahil sa kanilang ginawa time na yun. And also Prof, ano sa palagay niyo naman epekto nito sa parating na 2028 election? Well, I'm sure magiging gagawing issue pro Duterte, pero expected naman. Pero ang lang, nakikita ko kasi itong mga pro Duterte, sila rin ang sinusuportahan ng China eh. No? Totoo po. Tingnan mo rin yung whether the Senate, yung mga alignments, Mhm. at saka yung mga Duterte supporters, very pro-China sila. Gusto nila pagbigyan ng China, no, dito sa ginagawa sa ating aggression ng China at pag-angkin nila sa West Philippine Sea International Arbitration Court ng UNCLOS, no, United Nations Convention on the Law of the Sea. Gusto nilang tulungan yung China. Kabit-kabit. China, very very active siya na politikong ito eh. Mm. Sa kanilang mga campaign. At the same time, bilang kapalit, itong mga taong ito at personalidad, nagiging parang mouthpieces sila ng Chinese Embassy sa Manila sa pagpakalat ng narrative ng China na kanila yung buong West Philippine Sea at lalo na yung mga mga isla natin sa Kalayaan Islands. Totoo po yan. At saka Prof, ano po, sana makakwentuhan ko po ulit kayo next time kasi gusto ko po malaman ang inyong komento sa pating na di umano'y debate ni Justice Carpio at saka ni Senator Marcoleta. Hopefully sa Pero next. ang comment ko lang diyan, dapat wag nang mag-debate eh. Kasi Totoo po. hindi na yan, dapat hindi natin kasi masamang tignan na tayo mismo mga Pilipino nag-aaway over this issue that's so obvious eh. Atin naman itong Mhm. bakit natin pagdedebatehin na kung saan na sasabihin ng kapwa Pilipino natin na hindi atin. So it's actually weakening our position eh. Kasi united tayo bilang Pilipino sa pag na atin itong bansang pa nating pagdedebatehan Totoo po. among ourselves. Ang tumatawa diyan at makikinabang ang China eh. Dahil pinapakita nila na tayo mismo hindi tayo kumbinsido na what they're claiming is ours, di ba? What we are claiming as ours is not really ours kasi may mga katulad ng may mga senador katulad ni Marcoleta sinasabing yung narrative, pina-articulate yung narrative ng China. Pilipino tayo eh.
ang pinoprotektahan natin at dinidepensa yung Philippine interest. Totoo po. Totoo yan. Well, I guess Prof, maraming salamat po and hopefully makadaupang palad ko po kayo next time. Magkakugin po. Yes. Thank you so much po. Pinagbigyan niyo po Yeah. kami dito. Thank you po. Okay. Thank you. Salamat din sa pag-anyaya sa programa ninyo. Thank you, Prof. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat. Ayan. Hello, hello. Ayusin lang natin tong sound. Okay. Ayan guys. Ayun, I see. Ay, sorry. Ay, bakit ganun? Ala, ba't ganun? Okay. Biglaan lang po ito na magko-confirm po talaga si Prof. Roland Simbulan ngayon para pumunta at pumasyal at magbigay ng opinion niya. Grabe, ang dami kong isinulat na naman sa aking iPad. Before anything else, kalimutan ko ng sabi yung spills kasi crunch ang time natin pare-parehas kahit si Prof. Ayan. So gusto ko lang po sabihin, if you guys want to follow us, may mga coming tayong mga live podcast na parang magiging ganito po na biglaan. I call it na lang Philcast breaking point kasi literal biglaan siya. Walang pasabi, hindi po kasali sa lineup ng upcoming live natin. Makikita nyo po ito darating may mga ganitong pagkakataon po. Sana po kahit po replay, ma-follow nyo po kami. Sa lahat po ng mga nanonood, tablet, Facebook, TV, iscan nyo na lang. Pagka na-scan nyo po yan, lahat po ng social media platform that we are in, ma-follow nyo po kami. And again, dito sa pinag-uusapan natin, importante po, ako siguro sa mga narinig ko kay Professor Simbulan, isa sa mga nag-catch up ng isip ko kanina when he was talking is about doon sa ano yung connection ng mga Pilipino na up until now undecided dito sa issue na to. Kasi hindi naman po natin maikakaila. Hindi naman lahat ng Pilipino literally inline sa politics 'di ba? Meron pa rin mga sabihin na nating undecided or wala silang pakialam sa politics. And it's a good thing that with Professor Roland Simbulan, nakita natin that there is a consensus appeal to the masses na dapat pag-usapan in public space, public documents, kung sino yung mga involved, ito natatrial na, and also isa din sa pinunto niya na maganda na gumawa yung mga biktima ng kaparaanan na humingi ng hustisya sa ibang bansa like ICC para makakuha ng hustisya. Kasi nakakalungkot mang isipin na alam natin that there is still an influence from the Duterte side to our justice system. Nakita naman natin ito sa mga, sabihin na natin sa mga hari ng Padre Faura kung ano ginawa nila doon sa impeachment trial doon sa first round ni VP Sara. Ako tingin ko lahat ito kabit-kabit kabit-kabit yung issue nito na nagpapatukol either sa mga Duterte or sa Chinese influence. So, let's see, susunod na kabanata, ano pa yung mangyari. Pero guys, sana po masuportahan nyo po kami at pagpasensyahan nyo na po yung mga technical difficulties pag nagla-live. Pero I'll try my best. Edit ko po itong video na to, makikita nyo. And also, kung gusto nyo rin pong marinig, if ever may technical difficulty, punta po kayo ng Facebook fan page. Hanapin nyo lang po yung Philcast. Mapapanood nyo po yung buong scene doon aside from the edited part na gagawin ko po later today. Po. So guys, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. Sino ba nandito? Maraming salamat. And again, kung magre-replay po, just add comments and then we'll try to answer it as to the best of our ability pagka may panahon tayo. Ayan. So again, salamat po sa inyo lahat. And next time po ulit.